Magandang araw po sa inyo, Congressman Kenneth Paulo Cognita Tereng. Sa ating pong programa, pag-uusapan po natin ang iyong mga plano, programa at proyekto para po sa buong Pilipinas. Magandang hapon din po ma'am, tsaka magandang hapon po sa lahat mga viewers ng Balitang Northern Luzon. Gaya nga po ng mga pinangako natin nung nakaraang eleksyon at kampanya, ay tuloy-tuloy po nating paigtingin ang ating programa sa medical, sa pamamagitan din po ng mga ni-announce na po natin yung pag-provide po ng medical bus para sa ating mga kababayan sa Cordillera, Region 1, Region 2 at mga Karatiga probinsya. Yung medical bus po natin ay magbibigay po ng serbisyo sa medical gaya ng mobile x-ray, ultrasound, mga dental services at minor surgical operations at iba pa pong consultation na kailangan po ng parang private room po na paghigaan po ng pasyente. At the same time po, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-issue po natin ng mga guarantee letters para po sa mga nangangailangan ng tulong para sa operation nila sa puso, kidney transplant at iba pong surgical operation na kailangan na immediate attention sa Manila po at saka mga iba pa pong hospital na tumatanggap po ng mga guarantee letter. Maaari po ba namin alamin kung ito po ba ay pamimigay po natin sa bawat munisipyo, barangay, probinsya o ito po ay iikot lamang sa iba't ibang parte ng Norte, South at saka ng Cordillera? Ito pong mga medical bus po natin ay titingnan po natin. Actually, may i-assign po tayong medical bus kada probinsya po. At the same time po, may iiwan po tayong mga ambulance sa mga opisina po natin. Mga KM ngayon na field office per province po yan, ma'am. At the same time, aside from dun sa ambulance, naiiwan po natin sa opisina, may mga vehicle din po, mga Travis or L300 van na pwede pong hiramin ng ating mga kababayan pag sila po ay nangangailangan po ng mga vehicle gaya nung gagamitin para mag-travel po. Kung wari may special na meeting or kailangan silang puntahan na malayo, pwede po nilang i-request para mahiram po nila yung ating service vehicles po. Okay, so napag-usapan na po natin ang kalusugan, maaari po na ba natin pag-usapan naman agrikultura? Okay po. Isa pa pong programa po natin sa KM ngayon na, gaya nga po nung naipangako po natin ng kampanya, ay yung pag-organisa po natin ng ating mga farmers cooperatives na organize po ang ating mga farmers, mga farmer associations ng kada mga bayan or nagka-probinsya para ma-establish po nila yan. Kukunan po nila ng papel sa CDA o kaya sa SEC para ma-establish po or ma-organize as ma-recognize po sila as a cooperative or as an organization para po bigyan po natin ng pondo po na manggagaling po sa national government. At the same time po, itong yung plano po natin na magpatayo po ng mga trading post or food terminals dito sa La Union, particularly sa Bawang, at saka at the same time sa may bandang Manila po, sa NCR, para po may additional po na pwedeng outlet na pagbagsakan po ng ating mga farmer organization ng kanilang mga produkto. Ang focus po natin is sa mga farmer cooperatives para maiwasan po natin ang na mapasukan at makialaman ng ating mga middleman para makita po natin na yung talagang benefit po nitong mga food terminals ay para sa mga direktang sa mga farmers. Follow-up question lamang po. So, ang ibig niya sabihin, tutulungan ho natin itong mga farmers na magkaroon o maging isang kooperatiba po ang kanilang grupo. Yes. At kayo po ay magbibigay ng assistance doon. Yes po ma'am, tutulong po tayo sa pag-accredit po ng kanilang mga papel para ma-accredit po sila as cooperative. At the same time, maghanap po tayo, mag-source out po tayo ng funds mula sa national government na maigagrant po sa mga farmer cooperatives po na ito para may panimula po silang pondo or kapital na pwedeng gamitin na habang fino-formulate po nila yung pag-transport or pag-move po ng mga products po nila, mga agricultural products dito sa La Union at saka sa Manila ay may pwede silang capital na magamit po. Hindi po sila huhugot po sa capital nila sa mga ginagamit nila sa pagtanim po. Ayan, so maliwanag. So maaari ba natin namang pag-usapan ang edukasyon? Sa edukasyon po at
yun po, patuloy po ang paghanap po natin ng pag-source out po ng funds at paghanap ng funds at allocation para sa mga scholarship programs na pwede po nating ibigay sa ating mga nag-aaral na mga kapatid na nangangailangan ng tulong sa gastusin, yung mga scholarship programs po natin, educational assistance. Tuloy-tuloy po tayong naghahanap para mai-offer po tayo, maibigay po tayong mga scholarship slots po sa ating mga interesado pong mga kabataan. Alam naman po natin na may mga iba po sa ating mga kababayan na kabataan ay hindi masyadong inclined po sa pagtatapos ng isang 4-year course. May mga ibang interesado na kumuha ng technical courses. So, we are coordinating din po sa TESDA at saka sa mga ibang government agencies na pwedeng mag-offer ng mga technical vocational course na yun naman po ang ating i-offer po sa ating mga kababayan na interesadong mag-take ng mga technical vocational courses. Napag-usapan na ho natin ang patungkol po sa kalusugan o medical. Napag-usapan na rin ho natin ang agrikultura at edukasyon. Dagdagan ko na lamang po, kasi mas marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod po na edisyon ng inyong programa. Maaari ba naming malaman kung maliban po sa iyong mga nasabi, mukhang meron ka pong nakalimutan? Ano po iyon? Isa po kasing program po natin, aside from dun sa ginagamit yung vehicles na ipapahiram po natin para dun sa paghatid or sundo ng mga remains ng ating mga kababayan, ay mag-launch po tayo ng program na kukuha po tayo ng mga carpenters, magte-train po tayo ng mga carpenters na gagawa po ng mga kabaong or coffin para po sa ating mga kapuspalad na kababayan. Alam naman po natin na sa panahon ngayon, mahal ang mga bilihin, mahal na po ang presyo ng isang kabaong. At ang isa pong nakikita nating paraan para makatulong sa kanila ay ang pagbibigay ng libreng kabaong sa ating mga kapuspalad na kababayan. Sa ganong paraan ay makakatulong tayo na maibsan yung grief po nila na nawalan po sila ng mga mahal sa buhay. At the same time po ay hindi po mababaon sa gastos yung mga naiwan pong family members ng ating mga kababayan na naunang pumanaw. Opo. So sa kahuli-hulian na lamang po na ating pinag-uusapan sa araw na ito, naman kung ano naman po ang inyong mga mensahe para po sa mga proyekto, programa at plano ng inyong pong administrasyon. Opo, ang mensahe ko po sa ating mga kababayan ay abangan nyo po ang mga programa at plano po ng KM ngayon na. Ito po ay ready po nating ipopost sa ating Facebook page. Paki-follow na lang po at paki-abangan KM ngayon na. I-announce po natin dyan yung mga programa po natin, yung mga medical bus, ambulance. Ilalagay po natin dyan yung mga address ng ating mga provincial field offices. At the same time, yung mga program po natin sa livelihood, sa scholarship, sa health assistance. At pati po yung pag-program po natin sa libreng kabaong po na ilo-launch po natin sa July 24, ay abangan po ninyo yan mga kababayan para ma-inform po kayo sa ating mga programa. At alam naman po natin, bagong-bago po tayo, unti-unti lang po natin yung ilo-launch po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa KM ngayon na, at asahan po ninyo, gagawin po natin ang lahat para ilapit po ang serbisyo ng gobyerno sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat at mabuhay po ang KM ngayon na party list.